Episode 94 na tayo ng magandang dilag araw ng Biyernes mga kapuso. Nataranta na nga sila dahil paparating na nga yung mga sasakyan. At itong sasakyan ni Mayor Magnus, sabi ni Jared, magtago tayo sa kwarto. So ayan na, halos nakaupo, di ba? At sumisilip lamang si Jared sa may bintana, pati si Gigi. Ngayon nagsalita tong si Magnus, nagparinig, sabi niya, Jared, para walang gulo, para hindi lumaki ang gulo natin dalawa, ilabas mo na si Allison para walang maging problema. Alam ko nandiyan si Allison, tinatago nyo lang siya. Kaya Jared, alam ko naririnig mo ko, ilabas mo na siya. Sabi ni Allison, mabuti pa lumabas na ako para matapos na to. Total, ako lang naman ang kailangan niya. Pinipigilan siya ni Jada, wag ate, wag mong gagawin yan. Tapos lumapit si Gigi, sabi niya, hindi Allison, kinakailangan lumaban tayo, magtiwala ka lang, kailangan natin ng tulong, makakalabas din tayo dito, wag kang susuko, ayokong matulad ka sa ginawa niya sa aming mag-ina, sa amin ni nanay, ayokong mapatay ka. Ito namang si Sophia, kanina pa ako nag-aalala kina Gigi, kanina pa ako tumatawag, hindi naman niya sinasagot ang tawag ko. Meron na ba kayong lead? Sabi nung mga tauhan niya. Meron daw palang tracking device yung sasakyan, kaya na-detect na kung nasa saan sila. Nasa isang rest house sa Batangas. So sabi ni Luisa, o pwede na ba natin silang puntahan? Sabi ni Luisa, sige na, puntahan nyo na siya. Ngayon sabi naman ni Gigi, baka na pwede natin bayaran na malaki yung mga tauhan ni Magnus. Sabi ni Jared, hindi sila makikinig. Sabi naman nung caretaker nung rest house, pwede tayong dumaan sa likod. Sabi naman ni Eric, bakit ngayon mo lang sinabi yan? Meron palang daanan sa likod, kaso huli na. Dahil sabi ni Magnus, paulan na ng bala yung mga yan. Ayan na, nakasubsub na sila. Grabe, talagang tumatagos na yung bala. Pumapasok na sa loob ng bintana yung bala. Sabi naman ni Gigi, umiiyak na, sabi niya, ayoko pong mamatay sa ganitong pamamaraan. Natatakot na talaga sila hanggang sa ayan na, gumagapang na nga sila sa sahig, hanggang sa nakalabas na nga sila ng kwarto. Sabi ni Mayor Magnus, halugugin ang buong loob ng rest house. Pumasok na sila sa loob. Tapos sina Jared naman, sina Gigi, dumaan sila sa labas. Bilisan nyo, takbo. Yan na. Iikot pa kasi sila Iikot pa sila dahil nasa harapan nga yung sasakyan nila. So sabi ng mga tauhan, Mayor, wala po dito. So nakatunog, pupunta sila sa likod. Tapos naharang sila ng guardia ng rest house. Sabi ni Gigi, Kuya, nakikiusap po ako. Meron ho ba kayong mga magulang, kapatid, o kaya kamag-anak? Siguro naman, ayaw nyo naman na mamatay kami. Nakikiusap po kami. Kinakailangan pa po kami ng pamilya namin. Kinakailangan pa po namin mabuhay. Wag nyo po kami papatayin. Nagmamakaawa ho ako. Ito palang gwardiya ng rest house nila, dati pala itong tauhan ni Magnus. Namukha niya si Gigi, yung mga panahon na pinahirapan sila mag-ina ni Luisa. Sabi nung gwardiya, sige na, makakaraan na kayo. Nagpasalamat pa si Gigi, sabi niya 100 points ka sa langit kuya. Nagpatawa pa, sige na, umalis na kayo. Tapos nabaril yung caretaker ng rest house kasi nasa unahan siya sa lubong Sabi ni Gigi, Magnus, ako ang harapin mo. Ako lang naman ang kalaban mo, di ba? Sabi naman ni Allison, Magnus, harapin mo ako, nandito na ako. Sabi ni Allison, tapos sabi naman ni Magnus, papatayin ko na kayong lahat. Wala na akong pakialam. Kahit na ma-expose pa ako sa publiko. Kasi nga tinako siya ni Gigi. Kung ano man ang mangyari sa amin ngayong gabing ito, walang ibang sisihin kung hindi ikaw. Di ba? So yun na nga, nakatakas na nga sila dahil biglang dumating yung mga tauhan ni Sophia. Ang bibilis ng response ang bibilis ng responde. Galing. Pero ang lalakas pa rin talaga ng mga bodyguards ni Magnus. Grabe, ubos na naman yung tauhan ni Sophia hanggang sa sabi ni Magnus, pauna na ng bala yan. Hanggang sa natamaan ng bala si Gigi sa tagiliran. Ayan natamaan siya dahil nga nagpaputok si Magnus. Buti naman alalay sa kanya si Jared sa likod. Habulin nyo, sabi ni Magnus. Tapos sabi ng mga tauhan niya, Mayor, hindi po natin sila mahabol dahil flat po ang gulong. Lintik na, gumawa kayo ng paraan. Tapos nagpaputok na naman ng bala si Magnus. Bad trip na siya Tapos sabi ni Eric, Manong, pwede mo bang pakibilisan?
kinakailangan na ho natin siya madala sa ospital, sabi naman ni Gigi, no. Malapit lang to sa bituka pero malayo sa ganda, sabi naman ni Allison. Grabe ka, Gigi, ikaw na nga to napahamak, nagpapatawa ka pa, sabi naman ni Gigi, no. Okay lang ako, ang importante okay na tayo ngayon, ligtas na tayo ngayon, sabi naman ni Allison, no. Maraming salamat, Gigi, niligtas mo kami. Nagpapasalamat din si Jada. Samantala, ito na nga, naisugod na nga siya sa ospital at okay na rin ang kalagayan ni Gigi. Nag-aalala sina Luisa, Sofia, saka si Donna. Sabi naman ni Eric, okay na ho siya, naoperahan na po siya, kaya kailangan na lang niya po ng pahinga. Sabi naman ni Luisa, naawa ko sa anak ko, ikaw ang napapahamak, Gigi. Sabi niya, nag-aalala talaga ako sa'yo, pasensya ka na. Humingi siya ng tawad, no, kay Gigi. Tapos noon, sabi naman ni Sofia, kinakailangan talagang makaganti sila nga kay Magnus, di ba? Sa pagkakataong ito, hindi pa nga ba sapat yung ebidensya na nag-confess na Allison sa si Jared. Sabi naman ni Sofia, tama si Eric, madidismiss lang ang kaso, gagawa ng paraan si Magnus. Kinakailangan natin ng matibay na ebidensya. Samantala, kinamusta naman ni Jada sa si Allison tong si Gigi. Sabi naman ni Jared, okay na siya, naoperahan na siya. Sabi naman ni Allison, kung meron kang hihinging tulong, Jared, nandito lang ako para tumulong. Sabi ni Jared, bakit, aalis na ba kayo? Oo, meron kaming pupuntahan. Sinecure ni Ma'am Sophia ang pagpunta namin dalawa ni Jada sa Singapore para maging ligtas kami. Meron kaming lugar na titirhan na doon. Sabi naman ni Jared, mag-iingat kayo Oo, pero basta babalitaan ko kayo kapag nandoon na kami. Sana kayo din. Talagang deserve mo talaga na minahal mo si Gigi, kaya pala minahal mo siya kasi napakabuting tao ni Gigi. Nagsisisi ako at ngayon ko lang to nakita, yung kabutihan niya. Napakabuti niya kahit sa kabila ng mga kasalanan ginawa namin sa kanya, pero tinulungan niya pa rin kami. Kaya Jared, pakiusap ko lang sa'yo, huwag mo siyang iiwan hindi ko siya iiwan. I will take care of her. Sabi ng bodyguard ni Sophia, tara na po ma'am, alis na po tayo. So ayun na, hindi na rito mapapakita si Allison saka si Jada dahil lilipad na sila papuntang Singapore. Samantala may tumawag kay Jared, sabi niya, sige, magkita tayo dito sa hospital, puntahan mo ko. Yun pala, yung bodyguard pala ni Mayor Magnus na bodyguard ngayon ng rest house nila. Nakapunggo si Sophia habang umiinom ng kape. Sabi naman ni Sophia, pasensya na ho, di ba ikaw yung tauhan ni Magnus? Opo, ako nga po yun. Naparito po ako dahil pinapunta po ako ni Sir Jared kasi po meron akong ibibigay sa kanya. Talagang naaatim mo yung mga pinapakain mo sa pamilya mo na nanggaling sa kasamaan? Kasi sabi niya noong una ho talaga, hindi ko na ho talaga makayanan. Kasi kala ko lang ho talaga, gwardiya lang po yung trabaho ko, pero hindi ko na po kaya yung mga pinapagawa sa akin ni Mayor. Kaya po natututo na rin po akong pumatay ng tao. Sabi ni Luisa, talagang naatim mo talaga na pumatay ng tao. Sabi naman ni nung gwardiya, nandito ako para po magsabi ng katotohanan. Meron po akong dalang ebidensya. Kayo na lang po ang humusga. Kayo na lang po ang magpapatunay dito. Sabi niya, ibinigay niya yung cellphone, yung kuha ng video. Matalino tong gwardiya, kinuha niya pala ng video. Yung time na pinapahirapan sina Luisa saka si Gigi, yung araw na mismong papatayin na sila. Matalino. Nagtatago siya sa may puno, tapos kinukuha niya ng video, tapos si Nanay Luisa umiiyak. Napapaluha na lang siya dahil nanunumbalik sa kanya yung mga panahon na papatayin na nga sila mag-ina. Tapos ito na nga, sabi naman ni Mayor, nahanap na ba sina Gigi? Sabi naman ni Norman, opo, kumpirmado na nasa hospital sila. Pero hindi ho kami makalapit dahil bantay sa lakay po ng mga kawan ni Ma'am Sophia pati mga pulis ang buong hospital. Sabi naman ni Riley, Magnus, mas maigi muna maghinay-hinay ka. Kasi kapag ikaw kumilos ka, madali kang matetris sa mga pulis, ikaw ang masisisi. Sabi naman ni Blair, tama si Riley. Kailangan wag muna ikaw magpadalos-dalos. Tapos dumating na nga yung leader ni Magnus, sabi niya, Mayor, handa na po ang press conference nyo mamaya at handa na rin po yung sasabihin ninyo para sa mga aligasyon patungkol sa inyo ni Jared saka ni Gigi tungkol po sa binibitaw na akusasyon sa inyo. Sabi ni Magnus, very good. Akala ng Gigi na yan tuloy niya ako masisira.
Tapos habang wala pang malay si Gigi, kinakausap siya ng nanay niya at umiiyak. Sabi niya, anak, pasensya ka na, naging duwag ang nanay niya kasi nung mga panahon na yun, nilamon ako ng takot. Hindi kita naisama sa laban ko. Pues ngayon, ako na mismo ang gagawa ng paraan, ako nang tatapos ito nang ako lang mag-isa. Ngayon nakita niya sa TV na meron palang press conference si Mayor Magnus, kaya mag-isa siyang umalis. Ngayon, habang papalapit na sina Sofia sa kwarto ni Gigi, kinakausap siya ni na Jared sa ni Eric. Sabi ni Sofia, sigurado ka ba na talagang yung gwardiya na yun kakampi sa atin? Sabi naman ni Jared, opo, totoo nga po yun pinakawalan niya kami kagabi. Diba Eric? Opo, totoo po yun Ma'am Sofia. Ngayon pagpasok nila sa loob, sabi nila, nasa si Ma'am Luisa, di ba siya nagbabantay dito? Sabi ni Eric. Ngayon nagkamali na si Gigi, sabi ni Eric, ano Gigi, okay ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Sabi ni Gigi, no, teka lang, kakagising ko lang hindi ko naman alam na meron palang Q&A portion dito. Sabi ni Sofia, no, naku, okay ka na, kasi nagjo-joke ka na Sabi ni Gigi, kamusta si nanay, nasaan siya? Ngayon naghihikaw si Donald, pumasok sa loob, sabi niya, Bessie, pasensya na, hindi ko napigilan si Ninang. Nagmamadali siya sa mainit ang ulo niya Hindi raw siya mapipigilan. Siya na raw ang tatapos ng gulong ito, yun ang sabi niya. Ano? Sabi ni Sofia, no? Tapos sabi naman ni Jared, alam ko na, siguro pupunta siya sa press conference ni Kuya. Alam ko kung saan lugar yun. Meron kasi siyang press conference ngayon. Tapos sabi ni Gigi, no, kailangan kong puntahan si nanay. Teka lang, saan ka pupunta? Hindi matatahimik ang kalagayan ko hanggat di ko nakikita si nanay. Kailangan natin siyang iligtas. Nasa panganib siya, sabi ni Sofia, no. O sige, alam namin na hindi ka namin mapipigilan, Gigi. Sige na, sasama kami sa'yo. Ngayon, ito namang si Magnus. Habang nasa press conference nagpapaliwanag, sabi niya, ako ang biktima, ako ang niloko dito. Niloko ko ni Allison. Ang buong pagkakakala ko, tunay siyang babae. Akala ko talaga totoong pagmamahal yun. At saka, hindi ko naman talaga sinasadya na masaktan ko si Allison sa meeting de Avance. Kaya humihingi ako ng katapawaran sa lahat sa inasal ko nung gabing yun. Ngayon kailangan kong bumangon. At sa mga aligasyon na sinasabi sa akin ng kapatid ko si Jared at si Gigi, yun ay walang katotohanan. Dahil pumanig na sila sa kalaban kong mayor, sinabi niya, no? Pumanig na sila. Sabi naman ni Luisa, dumating siya, no? So ginagawa mo ang lahat ng ito, Magnus, para bumango ang pangalan mo. Napakawalang yamo, demonyo ka. At dinamay mo pa ang Diyos. Sa bagay, nakalimutan ko nga pala na demonyo ang sinasamba mo, sabi ni Luisa, no? Alam mo ba, itong video na to, itong ebidensya kong ito, pinakalat ko na sa buong social media para mapanood nila bago ako pumunta dito. Diba? Kasi hinamon siya ni Magnus Sabi ni Magnus, bakit meron ka bang ebidensyang dala? Oo, meron ako. Yan ang magpapatunay na talagang pinapatay mo kami mag-ina noon. Pero talagang may dahilan ng Diyos kaya niya kami binuhay. Dahil hindi pa tapos ang mission namin dahil ang anak ko ang magpapabagsak sa'yo. Sabi naman ni Mayor Magnus to, kita mo nga naman ang ideya, no, ng paninira sa akin. Halatang edited lang. At samantalang yung mukha ko, ipinatong pa dun sa mukha. Para nga naman kapani-paniwala yung video. Sabi naman ni Luisa, no, ano, Magnus, gagawa ka pa ng dahilan? Wala ka na. Nandiyan na ang ebidensya. Alam nyo ba, yang si Magnus, yung sekretary niya si Telma, kasama ko siyang pinahirapan. Pinatay siya kasi isisiwalat niya sana yung mga kahayupang ginawa niyang mayor na yan at pati yung mga kabalbalan na mga proyekto na ginawa niya noon. Ngunit naunahan lang siya. Hindi lang nakapagsalita nung si Telma dahil napatay niya na. At pagkatapos, walang awa nilang tinorture ako sa loob ng isang tagong lugar. Ngayon dumating na sina Eric saka si Gigi. Masakit pa yung sugat niya Sabi ni Eric, no, excuse me, saan dito yung press conference ni Mayor? Doon po sa may sabi niya, no, sa may second floor. Tapos ayan na, dumadaing pa rin si Gigi dahil ang sakit ng sugat niya Sabi naman ni Luisa, no, Magnus, babae lang ba ang kaya mo? Si Sofia, hindi mo siya napatay, pero lumalaban siya dahil pinatay mo ang anak niya. Sabi ni Magnus, tumigil ka na. Hindi ka ba titigil ha? Walang niya ka? Sabi ni Luisa, no? Ako, hindi mo ako tuluyan naging abo, di ba? Kaya ako nabuhay dahil lumalaban ako at ang isa pa ang anak ko.
Kaya hindi mo siya napatay ng ilang beses, di ba? Dahil kailangan pa niyang mabuhay. Nakita mo, lahat kami nabuhay kami. Dahil kami ang tatapos sa'yo. Kami ang tatapos ng kasamaan mo, sinabi ni Nanay Luisa, no? So hindi na nga nakapagtimpi itong si Mayor, napatayo na siya. Kilala mo bang kinakabangga mo? Mayor, sabi ni Luisa, no, wala akong pakialam sa'yo. Hindi na tumataas ang ni isang balahibo ko sa'yo. Tapos inagaw na ni Mayor Magnus yung baril. Pinaputukan niya ng bala si Luisa. Buti na lamang tinamaan sa balikat. Nakita ito ni Gigi. Sabi niya, Nay, nakita nila caught in the act, no? Nako, nahuli ng dating si na Gigi. Nagkagulo na sa loob ng press conference kasi nga nagkampihan na lahat ng mga reporters eh. Hindi na sinuportahan si Magnus. Ito yung pakatutukan natin sa Lunes, mga kapuso. Kakasuhan na ng frustrated homicide ito si Mayor Magnus, kaya wanted na siya sa kanilang lugar. Ngayon pala ay tinatago siya ni Riley sa kanila sa loob ng bahay dahil meron palang secret na passage doon sa loob ng bahay, sa loob ng mansyon, no? Kaya nakatago at nakaligtas itong ating kriminal na kontrabida. Samantala, pinag-aagawan ni Jared at Eric ang pag-ibig nila kay Gigi. Pinaglalaban nila ang kanilang pagmamahal. So, ang daming magaganap sa huling linggo ng Magandang Dilag, mga kapuso. Kaya, wag natin itong palalagpasin. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, please like and share this video on your social media platforms. I-click mo na rin ang subscribe button at notification bell icon para lagi ka updated sa mga episodes ng Magandang Dilag and other GMA shows tulad nito. Maraming salamat po sa inyong panonood, mga kapuso, and God bless us all.